Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin na naman ang tungkol sa mga paraan at estratehiya sa paglalahad ng aralin. Ayon kay Gonzales, isa sa pinaka-epektibong tagapagpalaganap ng batayang kaalaman sa Filipino ay ang sistema ng paaralan. Dito, itinuturo ang Filipino bilang isang wika at ginagamit itong medium sa pagtuturo sa mga asignaturang Filipino, agham panlipunan, edukasyon sa pagpapalakas, edukasyon sa pagpapahalaga at iba pa. Kaugnay nito, malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng wika. Kaya naman, maraming tungkulin o papel na ginagampanan ang guro sa loob ng classroom. Upang maging makabuluhan ang prosesong pagtuturo at pagkatuto sa loob ng silid-aralan, kinakailangang isiping mabuti ng guro ang mga paraan at estratehiya sa paglalahad ng aralin na makatutulong sa pag-unlad ng isang mag-aaral. Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan at estratehiya sa paglalahad ng aralin sa loob ng classroom. Simulan natin sa ang pagtuturong nakapokus sa mag-aaral o kumbaga sa Ingles, learner-centered teaching. Ang ganitong katawagan ay gamit na sa kurikulum at sa ilang tiyak na teknik sa pagtuturo. Ito ay nakapokus sa mga pangangailangan, tunguhin at estilo sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang ganitong kalagayan sa loob ng classroom ay nagbibigay ng kamalayan na maangkin ng mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto at nakadaragdag sa kanilang intrinsic na motibasyon. Makikita natin ngayon ang talahan na yan ukol sa pagtuturong nakapokus sa mag-aaral at tradisyonal na pagtuturo. Sa pagtuturong nakapokus sa mag-aaral, ito ay nakasentro sa individual o yung mag-aaral mismo. Samantalang sa tradisyonal, nakapokus sa curriculum o sa aralin lamang. Sa pagtuturong nakapokus naman sa mag-aaral, self-directed. Ibig sabihin yung mag-aaral ay aktibong kalahok sa proseso ng pagkatuto sa loob ng classroom. Samantalang sa tradisyonal, teacher-directed. Kung ano yung sinasabi ng guro, yun lang dapat ang masusunod. Democratic naman ang atmosfera sa loob ng pagtuturong nakapokus sa mag-aaral. Ibig sabihin, ang mag-aaral ay malayang nakikilahok, malayang nakapaglalahad ng kanyang sariling opinyon, pananaw ukol sa paksa. Samantala sa tradisyonal, hierarchical. Ibig sabihin, ang guro yung nasa taas at ang mag-aaral ang nasa baba. Kung anong sinasabi ng guro sa taas, yun lamang ang masusunod na mag-aaral. Nakatuon sa proseso at sinasagot nito ang tanong na paano kapag nakapokus tayo sa mag-aaral. Samantala sa tradisyonal naman, nakapokus or nakatuon sa nilalaman at sinasagot ang tanong na ano. Dagdag pa, sa pagtuturong nakapokus sa mag-aaral, binubuo nito yung pag-unawa o understanding ng mag-aaral. Nakabatay sa pagtatanong, binubuo nito yung ugnayan o yung relasyon ng mag-aaral sa kanyang kapwa mag-aaral, mag-aaral sa kanyang guro. Experiential method dahil ang mag-aaral mismo ay aktibong partisipante sa mga gawain, estratehiya o paraan na ginagamit ng guro sa loob ng silid-aralan. Samantala dito sa tradisyonal, sumasaklaw lamang sa paksa, content-based, nakabatay sa kaalaman, memorization, pagtuturo, guro lamang ang nagsasalita, at lecture. Kung ano yung sinasabi ng guro, yun lamang yung tinatanggap ng mag-aaral.
At mahalaga rin kapag ginamit natin bilang guro yung pagtuturong nakapokus sa mag-aaral sapagkat nilililang natin ang kooperasyon sa loob ng classroom. Samantala kapag tradisyonal na pagtuturo, madalas ang nabubuo sa mga mag-aaral ay kompetisyon o pagkakanya-kanya sapagkat dapat magaling ako dito kumpara dun sa kaklase ko para maungusan ko siya. Yun yung thinking na de-develop or nalililang natin sa mag-aaral kapag tradisyonal na pagtuturo. At sa pagtuturong nakapokus naman sa mag-aaral, aktibo, tulad ng nasabi ko rin kanina, criterion referencing, ibig sabihin, yung meron tayong nakaset na mga criteria at ito ay dapat lamang ma-accomplish o mapagtagumpayan ng mag-aaral. At kapag okay na, o ng isang grupo, okay, sila ay makapagpapatuloy na sa susunod na kasanayan or competency. At panghuli, facilitating sapagkat ang guro ay ginagabayan niya lamang ang mga mag-aaral sa pagtamo o pagkuha ng dapat na skills, kasanayan o yung competency. Samantala sa tradisyonal, pasibo or passive kasi nga sila ay nakaupo lamang sa loob ng silid-aralan, walang ginagawa kundi nakikinig at sinusulat kung ano yung sinasabi ng guro. Norm referencing sapagkat yung score ng kaklase or ng isang mag-aaral ay ikinukumpara mo sa isa niyang kaklase. Kumbaga, nagkakaroon ng ranking, kaya nga may kompetisyon o pagkakanya-kanya sa loob ng classroom. At panghuli, professing, sapagkat ang guro lamang yung naglalahad ng kaalaman na dapat yun lamang ang masusunod sa loob ng silid-aralan. So ayan, makita natin yung dalawang malaking pagkakaiba kung ang guro ay ginagamit yung pagtuturong nakapokus sa mag-aaral laban sa tradisyonal na pagtuturo. Sa pagpapatuloy, ang pagtuturong nakapokus sa mag-aaral o learner-centered teaching ay meron akong dalawang ipapakita na pamaraan o strategiya. Ito ay ang pagkatuto na tulong-tulong o cooperative learning at pagkatutong interactive o interactive learning. Simulan natin sa ang pagkatuto na tulong-tulong o cooperative learning. Ang mga mag-aaral ay itunuturing na isang koponan o grupo na ang layunin ng bawat manlalaro ay mapagtagumpayan ang anumang itinakdang gawain. Sa pagiging kasapi sa isang pangkat, nagagawa nilang magbahaginan ng mga impormasyon na laging naroon ang pagtutulungan. Dagdag pa, sa isang classroom na cooperative sa makatuwid ay hindi pagalingan o paligsahan. Kaugnay ng mga katangian ng pagkatutong nakapokus sa mag-aaral. Ibig sabihin, dito nga nililinang natin ang kooperasyon sa mga mag-aaral. Inaalis natin yung pagalingan or paligsahan. Kasunod naman ay ang pagkatutong interactive o interactive learning. Kailangan sa interaksyon, hindi lamang ang pagpapahayag ng sariling ideya, kundi ang pag-unawa rin sa ideya ng iba. Kaya nga nagkakaroon ng interaction sa pagitan ng isang mag-aaral sa kanyang kapwa mag-aaral. Sapagkat ayon kay Wells, ang palitang salita ang siyang pangunahing unit ng discourse. At ang interaksyong panglingwistika ay isang sama-samang gawain na nangangailangan ng triadikong pag-uugnayan sa pagitan ng nagpapadala or yung sender, tagatanggap o yung receiver, at ang konteksto ng sitwasyon sa isang komunikasyon, pasalita man o pasulat. Susunod ay makikita natin yung mga listahan ng mga paraan at estratehiya na nakatuon sa pagtuturong nakapokus sa mag-aaral, pagkatuto na tulong-tulong at pagkatutong interactive. Una ay ang brainstorming, peer tutorial, pagsasadula o role-playing sa Ingles, jigsaw group, at panghuli, carousel. Simulan natin sa brainstorming.
Ang brainstorming ay isang simple at mabisang pamamaraan sa pagbuo ng kasanayan upang magamit ang isang mataas na antas ng pagkamalikhain. Ang buong klase ay maaring lumahok sa aktibidad na brainstorming. Susunod ay may makikita tayong video na magpapaliwanag kung ano nga ba at ano yung dapat nating inaasahan sa isang brainstorming. Brainstorming can be fun. You get together and generate a massive list of ideas. Everyone is shouting all over each other. It's exciting. However, this often leads to groupthink, where everyone remains fixated on one particular approach. Often, quieter members never get a chance to share ideas, and the group jumps to a potential solution way too quickly. Here's a different approach that I've tried in my classroom. It's not perfect and it takes a little bit longer, but it's something that worked for me, so I thought I'd share it. First, students brainstorm alone. Some choose a list while others choose a web. Next, they meet together as a group. We have one rule in this phase: no judgment. This means no criticism and no commentary. The goal is to reduce fear. This part isn't timed. Sometimes we even brainstorm on multiple days and students borrow ideas from seemingly unrelated fields. Next, we have a member of another group join the brainstorm and add any fresh ideas that they hadn't considered. The original group then meets together yet again and they add ideas to the existing brainstorm while also combining similar ideas. Finally, they will analyze, evaluate, and narrow down their ideas until they have a single coherent concept. This process reduces groupthink while ensuring that everyone's voice is heard. Pangalawa, peer tutorial. Ang peer tutorial ay madalas na ginagamit upang matulungan ang mga mag-aaral na may kahirapan sa pag-aaral o pagproseso ng mga impormasyon o ng mga kaalaman sa isang kasiyasiyang pagkatuto. Meron namang video rin na magpapaliwanag kung paano ba ito gagawin sa loob ng classroom. Class-wide peer tutoring. This week, you're going to work on a team to earn points and learn material. Within the team, your teacher will pair you up. Each pair will need a blank sheet of paper and a set of questions with answers that the teacher made. To start, pick one person to be the tutor and the other to be the student. Next, your teacher will put a few minutes on the clock. When the teacher says start, the tutor begins by asking the first question. The student then says out loud and writes the answer down. The tutor checks for accuracy, and if correct, gives the student 2 points, then moves on to the next question. If the student gives a wrong answer, the tutor provides the correct response. However, before moving on to the next question, the student must say and write the correct response 3 times in order to earn 1 point. The tutor continues to ask questions, giving 2 points for every answer that is said and written correctly. When time is up, the roles change, the clock is reset, and another round begins. Remember, if a mistake is made, the tutor corrects the error, and the student says and writes the correction 3 times in order to earn 1 point. The game continues with more questions and answers, each worth 2 points for a correct response. At the end of the round, your teacher will confirm the points earned and update the leaderboard, where your points will be combined with the other pairs on your team. At the end of the week, the team with the most points wins. Class-wide peer tutoring. Pangatlo, ang pagsasadula o role-playing. Ang pagsasadula ay isang estratehiyang pangkatan na nakatuon sa proseso kung saan ang mga mag-aaral ay kumikilos o gumagaya ng isang totoong sitwasyon sa buhay. Maaring itong magsangkot ng halos maraming bilang ng mga kalahok
Bagaman, ang 7 hanggang 10 miyembro ay perpekto para magawa ang isang pagsasadula. Kasunod rin ulit ay isang video para malaman natin kung paano nga ba isinasagawa ang pagsasadula sa loob ng silid-aralan. Helping students feel empathy and compassion is valuable in many disciplines. But learning to understand the thoughts and feelings of others takes practice. Here's an activity to help. A role play is a created situation in which students deliberately act out or assume characters or identities that they wouldn't normally assume in order to accomplish learning goals. Here's how it works. Start with designing a scenario that requires interaction from stakeholders with multiple perspectives. Craft the basic storyline, initiating action through a critical event that students must respond to. Instruct students to form groups with enough members to assume each role. Assign specific parts or ask students to determine their own within each group. Present the scenario to your class and allow time for questions before students start role-playing. You can choose to let each scenario end naturally or set a time limit. Wrap up the project with a class discussion. Determine an appropriate evaluation rubric and decide who will be involved in the assessment. Detailed instructions and a sample assessment rubric are available in our free downloads. Use the rubric to assess the performed role plays. Then add up the individual scores on each rubric trait and determine a class average. Those results can serve as the basis for reporting course-level learning outcomes to a variety of stakeholders. Role-playing is an engaging way for students to learn by doing, as it asks them to actively apply course concepts and understanding to embody a different perspective. Over the years, I've seen students develop greater empathy and understanding for others after experiencing a new point of view. Role plays promote significant learning in the human dimension domain of the taxonomy of significant learning because they require students to reflect upon the relationships and interactions they have with others. Here at the K. Patricia Cross Academy, we encourage you to consider role play in your class. Download our free support materials and step-by-step instructions to get started. Pang-apat, ang Jigsaw Group. Ito ay binuo ni Elliot Aronson at ng kanyang mga kasamahan noong 1978. Sa Jigsaw Group, ito ay maganda sapagkat nagkakaroon dito ng kooperasyon sa loob ng silid-aralan at ang bawat grupo ay nagkakaroon or pumipili sila ng expert or eksperto para ipaliwanag ang isang konsepto o isang kaalaman or paksa na nakatalaga sa kanya. Ang susunod na video ay makikita natin kung paano ba ito ginagawa sa loob ng classroom. Students are often able to understand complex or multiple texts best when they can be broken down into digestible chunks. Jigsaw is an instructional strategy that allows students to share the responsibility for each other's learning by being the expert on a certain portion of an assigned text, and ultimately teaching that portion to their peers. When I have a particularly challenging or lengthy text, or even a set of texts that I need my students to read, I will frequently use the jigsaw strategy. This strategy also works very well if I have a text that is not especially challenging, but my students and I are in a time crunch. First, I'll put students into even-numbered groups. Next, I give each group a text that has been divided into equal parts according to the number of students in the group. Either by me assigning parts or students deciding on their own, each student in the group receives a separate section of the text to read. I'll give each group the appropriate time needed to read their text. Sometimes this can be as short as 10 minutes, but other times the time may be much longer. I also tell each student that they are tasked with becoming the expert of their assigned section of text. After this time allotted is up and each group member has read their text,
I give a brief amount of time for group members to teach each other what they learned. The goal here is for students to be confident enough in their knowledge to share it with others, and also to learn connecting content from their peers. After group members have shared with each other in their initial groups, I mix the groups. And since I assign numbers to students earlier, an easy way to do this is to ask students to form new groups by ensuring that they are with different classmates, but each number is represented within the group. This is where the jigsaw idea really makes sense. Each student expert is like a piece of a puzzle, and by forming new groups to teach each other, they are putting the pieces together. Once in their new groups, students will share their findings from their reading with their peers. At the end of using the jigsaw strategy, see that students have really stepped into their roles as classroom leaders both by learning from and teaching their peers. How do you see jigsaw working in your classroom? Comment on this video to share the ways you could use jigsaw in your classroom. At panghuli, ang carousel. Ang carousel ay isang estratehiya na madalas ginagamit kung nais ng guro na malinang ang pagtutulungan sa loob ng silid-aralan. Ang klase ay hahatiin sa grupo. Ang grupo ay may inihandang materyales at ang guro rin ay may nakapaskil na mga materyales sa dingding ng classroom. Ang bawat materyales ay may katanungan at ang gagawin ng bawat grupo ay sasagutin ng tama ang mga tanong batay sa binasang akda or batay sa paksa. Meron lamang silang 1 hanggang 3 minuto para sagutin ang mga tanong. Ang pagsagot ay mangyayari sa paraan ng paikot tulad ng isang carousel. Matapos masagot ay ipoproseso ng guro ang mga tugon sa klase. Ang susunod na video ay makikita natin yung visual representation kung paano nga ba ginagawa ang carousel sa loob ng classroom. Carousel Brainstorm. Today, you are going to share what you know about a topic and move around the room. Before class, your teacher posted a few questions and issues about a topic around the room. You are going to be placed into groups and told to stand near one of the posters. Then, each group will be given a different colored marker. Once you have a marker, look at the poster and read it. Then, brainstorm with your group and answer the question or comment on the issue. When your teacher calls time, move to the next poster. Read the responses from the other groups. Then, make your own response. You will continue to move around the room until your group has made a comment on all of the posters. At the end of the activity, you will end up at the poster you started at. Read all of the responses and star the most important points. Carousel Brainstorm. Ayan, nalaman na natin ang 5 listahan ng mga paraan at estratehiya sa loob ng classroom kung gusto nating bigyang pansin or tuon yung learner-centered, cooperative at interactive. Yun lamang ay iilan sa mga pwede nating gawin bilang isang guro. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung listahan ng mga makabagong websites o platforms sa internet. Lalo pat sa kasalukuyan ay nagkaroon tayo ng online learning or online class na pwede nating itong gamitin sa loob ng classroom. Una ay ang Google Docs Suite or ngayon kilala bilang Google Workspace, Padlet, Flipgrid, Quizzes, at panghuli ay ang Edpuzzle. Simulan natin sa Google Docs Suite or Google Workspace. Sa tingin ko, hindi na bago ito sa atin, lalo pat ito ay madalas na nating ginagamit. Sa Google Docs or sa Google Workspace, meron tayong pwedeng gamitin na word processor, spreadsheet, Google Slides, Google Form, calendar,
Hangout or groups, Google Sites, ito pala yung Hangout, Blogs, Google Classroom para sa mga guro, Google Plus, at YouTube. Ang lahat ng ito ay mga sangay ng ating Google Workspace. Ibig sabihin kapag ginamit natin ang mga bagay na ito, mas napapadali ang ugnayan at interaksyon sa loob ng klase. Pangalawa ay ang paggamit ng Padlet. Ito ay isang online board upang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang opinyon, saloobin at pananaw. Pangatlo ay ang Flipgrid. Ang Flipgrid ay isang online na gawain. Ito ay isang aktibidad na ginawa upang mahasa ang kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral. Madalas kapag ginagamit ito ng guro, may nakapaskil na isang paksa at ang gagawin ng mag-aaral ay magbabahagi lamang siya ng kanyang sariling pananaw, opinyon o saloobin tungkol sa video or sa paksa na naipaskil ng guro. Kasunod ay ang quizzes. Ito ay isang online quiz upang masubok ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa aralin. Ito ay pwedeng interactive sapagkat makikita natin dito yung kagyat na tugon ng mga mag-aaral kapag natapos nating talakayin yung isang paksa sapagkat pagkatapos nilang masagot yung online quiz, makikita natin yung scores nila at makikita natin na yung engagement nila sa loob ng klase. At panghuli ay ang Edpuzzle. Ang Edpuzzle ay isang interaktibong video na naglalaman ng mga konsepto ukol sa isang aralin. Dito sa Edpuzzle, pwede itong gawin ng guro o pwede siyang mag-adopt doon ng ready-made na video sa Edpuzzle. Ang gagawin lamang ng mag-aaral ay panoorin yung video tapos may mga pagkakataon na hihinto yung video sapagkat may mga katanungan ukol doon sa video para malaman at tukoy ng guro kung naintindihan ba ng mga mag-aaral yung pinapanood nilang video. Ito ay isang interaktibong video at para sa akin maganda at epektibo kapag gagamitin natin sa isang online learning. Okay, so ayan. Tapos na natin malaman ang mga paraan at estratehiya sa paglalahad ng aralin. Sa aking paksa ay nakatuon sa learner-centered, cooperative learning at interactive learning. Ito ay paggabay lamang sa mga kapwa ko guro pag tayo ay gumagawa ng ating learning plans upang mas maging interaktibo, mas maging kasiyasiya at kawili-wili sa mga mag-aaral ang pagtuturo natin ng aralin, lalong-lalo na ng asignaturang Filipino. At sa online class naman, yung mga pinakita ko kanina na listahan ng mga websites or platforms, pwede natin yung gamitin para mas makuha natin yung interest ng mga mag-aaral kapag tayo ay nagtuturo kahit nasa online learning or online classes tayo. Ito nga pala ang aking talasanggunian sa pag-uulat na ito. So muli, magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ginoong Leonard Ray E. Castillon, isang guro sa Filipino. Paalam sa lahat.